Hey guys, what's up? Vision Winning today. Pag-isapan natin itong pa-quiz di umano ni Kong Marcoleta. So sisiguraduhin niyang babalasahin niya ang mga prosecutors ng House of Representatives by asking questions doon sa kanilang articles of impeachment. Pakinggan natin si Senator Marcoleta. So I really need to get used to the fact na siya isang senador na at hindi na congressman. So medyo bigyan niyo muna ako ng enough time to get used to the fact na he's now a senator and I should start calling him senator, not congressman. Okay nga guys, dito nga sa isang episode ng kanyang programa, napag-usapan nila ang kanyang magiging stand or ang kanyang gagawin pagka natuloy, kung matutuloy ang impeachment trial. Tara, pakinggan natin si Kong Marcoleta. Biniro ko lang naman. Marami akong kaibigan naman sa house eh. Opo. Maraming tayo yung mga binibiro kayo. Sabi ko, bro, Opo. pumirma ka pala. Senator judge ako eh. Oo. Para naman ka ako magkaroon ka naman ng pagkakataon na ikaw ay matanong naman dun sa impeachment court. Kung sakasakaling magkakaroon. Opo. Isasuggest ko isa ka sa mga witnesses. Ba't ako na naman nangyayari ko dyan sa... Papatawad. Ikaw naman ka ako Pumirma ka dun eh. Testingin lang naman kita kung ano eh. Oo nga naman. Kasi nung una tayong nag-usap, sinabi mo, anong magagawa ko? Mababasa ko ba yan Napakakapal niyan eh. Ang dami naman. Pagkakanya kinakailangan pumirma ka agad. Paano ko mababasa yan? Oo. Pagka pinatawag mo ako dyan, ganyan, siyempre, iibahin ko na yung sagot ko. Nako. Yung sasabihin ko, sasabihin ko, binasa ko. Opo. Hindi maintindihan. Di kung nabasa mo, naintindihan mo. Yung susunod kong tanong ngayon. Opo. Malalaman ko ngayon kung talaga naintindihan mo. Huwag mo na nga akong isasama dyan. Sabi na naman niya. Hindi. Hindi pwede. Kailangan may sample naman. 215 kayo eh. Oo nga po. Naman lang 10% kinakailangan tumayo dyan. Maano ko naman, matanong ko naman kayo. Magkakaibigan, magkakakilala naman tayo eh. Oo. Sabi niya, utang na loob, huwag mo naman akong, kahit na biro lang ako, kinakabahan. Alam mo yung palang doon pa lang sinasabi ko sa inyo, magkakaalaman tayo. Lalo ito. Paano mong pananagutan? Oo. 30, kung hindi ko nagkakamali, 32 pages yung petisyon. Ang pinag-uusapan natin, mga terminong pang-abogado to. Technical ito eh. Yes po. Okay. Karamihan naman sa amin doon, hindi, siguro wala, baka 10% na ang abogado doon sa House of Representatives. Oo. 33 pages na isang dokumentong panglegal Oo. na yung maaaring yung ibang terminong nabasa mo, nun mo lang nabasa. Ibig mo ba sabihin, matatapos mo yun in 30 minutes? Mukhang imposible nga. Baka hindi. Hindi naman 30 minutes. Pagkapirma siguro, wala pang tigto 2 minutes eh. Yun ang gustong mangyari ng Korte Suprema dyan. Bakit sa utos niya? Opo. Kasi tinatanong niya Oo. binigyan niyo ba isa-isa yung mga miyembro na pumirma? Oo. At sila ba'y nagkaroon ng pagkakataon na mabasa yan ng isa-isa? Oo. Kasi nabasa ko nga kanya, hindi ko naman naintindihan. Di ba usapan pa yun? Iba pa yun, oo. Itong isa naman, nabasa ko. Naintindihan mo. Kanya ganun. Opo. Paano kung iba yung pagkakaintindi mo? Iba pala ang tama. Oo nga naman. Hindi ba nga abogado na nga ito, mag-aaway pa sila. Parehong abogado yun eh. Hindi mali ka dyan. Ito kaya. Lalo kang mali kanya, ito yun. Kaya nga may korte eh. Nagdidibaw. Tapos magpapasya ngayon. Yan. Pati sa korte, nag-aaway-aaway nga eh. Akala mo ba ganun kadaling intindihin yan? Oo. Yan ang nakikita ko ngayon. Gustong malaman ng korte. Ngayon pa lang. Ayun. Yung verification ba talagang nangyari? Oo. Pagkatapos, yung one year rule, one year ban rule, natupad ba o hindi? Oo. Yan ang usapin dyan. Yun. Nako. Anong implication nito, Sen, doon sa
mismong trial, mukhang Anong trial? yung ano, Yung impeachment trial, kung impeachment magkakaroon. trial, Kung magkakaroon. parang Ba, kasi huwag ka magtatanong ng hindi mangyayari. parang in respect to, halimbawa lang, in respect to Supreme Court, Oo. dapat hindi ka muna, kasi di ba? Inimbestigahan pa nila eh. Hindi, pabayaan mo sila dyan. Basta Opo. tanging Korte Suprema, gumawa ng sariling order. Yun palang ibig Di ba? sabihin. Opo. Oo. Yun ang gustong maliwanagan at malaman ng Korte Suprema, ano? Yung mga utos niya, yan. Kaya nga, yan magiging factor yan pagkaraan na magkaroon na ng unang session sa Senado. Yan. Oo. Pwedeng maging pagtalunan din ito. Kasi ang opening nyo, umaga ng ano. Pero ang umaga, usually, ano lang ho yan, di ba? Botohan ng sino speaker, chairmanship, etc. etc. July 28 ang sinasabi mo. So na yun. Kinabukasan. Ayun, kinabukasan, doon na yung proper hearing talaga. Oo, kaya di nga. ba? Yung Oo. first business of the days nyo. Kaya nga. Oo. Oo. Eh, kung alam, may tumindig agad. Bila siyempre, unang hearing ninyo. Mga kasama, ano ho ba? Sino unang titindig? Halimbawa, ang tumindig si Senador Ruben Padilla. Oo. Mga kagalang-galang na kasama kong senador. Paano ba natin tatratuhin ang naisampang impeachment sa mataas na kapulungan ng Senado? Okay, kung may sumagot, anong impeachment kanya? Oh. Bakit tayo nag-uusap ng impeachment? Meron tayong impeachment? Wala pa naman tayo. 20th Congress. Baka sinasabi po, nakaraan. Ako, in 19. Ha? Hindi, kasi ang... Tinatanong, sa halimbawa, sinabi niya, Your Honor, with all due respect, Opo, oo. ang tinatanong niyo po ba ay yung impeachment na pinagtalunan po ninyo noong yung 19th Congress? Opo, oo. Opo kanya. Oo. Ay, wag po natin pagtalunan ngayon. Tapos na po yun eh. Di ko halimbawa, ang maging punto niya, ang problema ho doon ay may naiwanang utos ang Senado na dapat ay sagutin ng Kamara. So parang may nabinbin na hindi natapos eh. Dapat sagutin. Sinagot na po eh, di ba? Oo. Kaso po, nung sinagot, tapos na po yung Kongreso. Pasak. Di ba? Oo. Di tapos na po. Kasi tingin naman ng ibang ata, di ba? Kasi meron parang, ano ba yung order ng Senado na dapat ay sagutin ng Kamara na ibinalik nila yung impeachment complaint? Oo nga. Di ba? Nakalimutan mo na. Diniscuss na natin ito, di ba? Oho. June 11. Ayan, opo. Anong sabi ng Sinole, di ba? Ayan, opo, sinauli, binalik sa Kamara. Return. Opo, nagtalo-talo pa nga sila kung tatanggapin talaga o hindi eh. At the same time, nag-issue ng summons. Opo. Napagkamalampasuman, di ba? Summon sa tanggapan ng pangalawang Pangulo. Sabi niya, Madam Vice President, you are hereby notified within 10 inextendable days Opo. to provide or submit an answer to the articles of impeachment. O June 11, o di hanggang June 21 siya. O, bibigyan siya ng 10 araw para 10 sumagot. araw eh. Opo. Nagkataon yung June 21, Sabado. Yan, opo. Yung June 22, Linggo. Linggo. Lunes, Pero 23. available na yung sagot niya, wala namang problema. Kaya lang, kung wala namang opisina, yun naman ang nakalagay naman sa tuntunin sa korte, Opo. ipapile mo yung first available working day. Yes. So, June 23. Ngayon, sa tuntunin din naman, bibigyan mo ng kopya yung kalaban mo. Opo. Sino bang kalaban niya? Hindi ba yung House of Representatives, yung mga prosecutors? Mga prosecutors, opo. Binigyan ng kopya yung prosecutors, ayaw naman tanggapin, hindi na malaman kung tatanggapin o hindi. Kaya nga nagtataka yung mga abogado ng Vice President. Bakit ayaw po niyong tanggapin? Paano po kami makakapag-submit sa impeachment court kung hindi niyo po tatanggapin sapagkat kailangan pong may paliwanag namin na naibigay na Anyway, hindi ko alam kung ano nangyari doon. So, ayun na nga guys, no? So, lumalabas dito, may nakausap na si Senator. Sorry for that, Senator Marcoleta.
May nakausap na mga kaibigan si Senator Marcoleta, isa sa mga kaibigan niyang nakausap. Sinabihan niya as a senator judge, siya po ay magtatanong patungkol doon. At dahil siya ay pumirma dyan sa impeachment complaint na yan laban kay VP Sara, siya ay pwedeng maging isang witness. Diba? Which is, kahit sino guys, no? Siguro mga super fast reader, I can understand. Pero ako kasi, slow reader ako, aminado naman ako dyan eh. And talagang ninanamnam ko kasi bawat word sa mga binabasa ko, lalo-lalo na kung mga kaso yan. It's very, very important. It's a very, very important na maintindihan natin kung anong nakasulat sa isang jurisprudence. Because you're not only understanding the facts of the case and the issue, but basically, bakit nga nagdedesisyon na ng mga ng mga justices yung mga ganong klaseng pangyayari. Okay? Yung issue is basically doon magbabase ang magiging sagot ng mga judges. Now, kung compare natin, halimbawa, yung pagbabasa ko ng isang jurisprudence against sa isang impeachment complaint, ang 32 pages po, guys, hindi ko mababasa yan ng 30 minutes. I will admit that. Diba? Lalo na kung babasahin mo siya ng maigi at mabuti. There are even times na yung siguro mga 5 pages na kaya kong basahin in 15 minutes or 30. Diba? Pero medyo matagal na yun. 15 minutes or less. Pero yung 30 plus pages, I really don't think so. Siguro pinakamahaba ko nabasang kaso is yung kaso ni Gloria Arroyo at saka meron pang isang kaso na napakahaba din. Nasa 200 plus nasa 200 plus yun. Pero over time, guys, if you continue reading cases, nagiging mabilis na para sa'yo ang pagbabasa ng cases. Plus, you can easily identify the facts, the issue, and the resolution of the court pagdating dyan. Lalo na kung meron silang mga ina-anchor na batas. Anyway, going back dito. So, may mga umaamin na nga, no, based dito sa inaano ni Kong na naman, ni Senator Marcoleta, no, na hindi nila nabasa kung ano ang laman ng ng impeachment complaint. At the same time, isa sa mga ina-highlight dito ni Senator Marcoleta, naintindihan mo ba yung binasa mo? Di ba? Ngayon, halimbawa, doon sa mga tao, gaya namin, ni Apoluna, tsaka ni Atty. Libayan, yung mga nakakasuhan. Pag ikaw ay nag-submit ng answer or reply sa isang pleading or isang affidavit, ang unang itatanong sa iyo ng prosecutor is, naiintindihan mo ba ang laman ng affidavit na ito? So, sasabihin mong yes. Ikaw ay nanunumpa. Ikaw nag-aano ng oath. Under oath ka na nun habang tinatanong ka nila. Ngayon, kung ikaw nagsinungaling, pwede kang makasuhan. Diba? Na naiintindihan mo ng mabuti. Pinaliwanag ba sa'yo ng mabuti? Wala bang nagturo o nangharas sa'yo para gawin ito? Isa yun sa mga bagay na tinatanong ng mga prosecutors. Even before you sign in front of them and they sign. Diba? Sila ba magsasign, no? Even before you sign. Ikaw lang naman pipirma doon eh. Kaya pag nagpasa ka ng affidavit, dapat wala pang pirma. Because there are questions that will be asked to you before you sign your affidavit. So, kung mamimili, sabi nga ni KLC, ni Kifi Chu. Dear Senator Rodante Macaral, pwede ba kaming pumili kung sino ang isasalang na witness stand? Maybe, maybe not. Kasi dito may identify mo kung sino talaga naiintindihan yung At tandaan yung mabuti, guys, hindi naman lahat ng tao dyan sa House of Representatives ay abogado. Paano kung isama natin dyan yung paano kaya kung ipatawag natin dyan yung mga non-lawyers? Ito yung sinasabi ni Kong Marcoleta na maraming technicalities ang impeachment, articles of impeachment na ipinasa. Ibig sabihin, only lawyers can fully understand kung ano po ang nakasulat doon sa articles of impeachment. Diba? Ngayon, kung magpapatawag ka nga naman ng witness mo at non-lawyer yan, edi mas lalo ka ng kalaboso. So, pag ganito na yung labanan, ganito na yung mangyayari, mas exciting na. Diba?
Kasi doon mo maiintindihan na itong mga pumirma na 'to, hindi talaga binasa, pumirma lang talaga. That leads to the question is, so kung hindi niyo pinirma at ora-orado niyang pinirmahan 'yan, does it even mean or confirm na kaya niyo lang pinirmahan 'yan dahil mawawalan kayo ng pondo sa inyong mga distrito? That is something that they need to confirm. Although meron ng ibang mga kongresista na again, it was posted publicly and it was discussed among their constituents that the reason why they signed the said uh, impeachment complaints because mawawalan sila ng pondo sa kanilang mga distrito. So, yung pondo ba na yun was really intended para sa kanilang mga constituents? Or yung pondo na yun na kinakatakutan nilang hindi nila matatanggap ay para na lang sa kanilang sariling kapakanan? This is something that we need to understand. Honestly, one of the things sana na pwede natin gawin and should be sabihin na lang natin enacted as a law is magkaroon ng karapatan ang bawat Pilipino na scrutinize ang paggastos ng kada isang kongresista. Alam niyo, natawa nga ako the other day lang. I think I was driving along Civic Drive. If not Civic Drive, heading towards ako ng galing ako ng Ayala Alabang going to Festival Mall. And may kinakasabay ako doon na isang plaka, number 8. So alam naman natin mga congressman yan. Madalas nakikita kong sasakyan ng isang kongresista, kung hindi man LC or Land Cruiser, yan si Kia. Hindi ko alam guys kung ito ba ay ini-issue ng House of Representative or ito ay naka-assign sa kanila or personal nila yon na sasakyan na nilalagyan nila ng 8. I am not really sure. I'm not 100% sure. Pero sa dinami-dami na nakikita kong sasakyan na merong plakang 8, madalas it's either Land Cruiser or yung Toyota, I don't know if I pronounce it correctly, yung si Kia ba yun? Anyway, yung mga big body na SUV. No? So, dahil dito kay Senator Marcoleta, magiging exciting ang mga tanungan. At kung sino man ang kukunin niyang witness, ipapakuha niyang witness dahil pumirma nga sila. Sana naiintindihan niyo kung ano pinirmahan niyo. Otherwise, dapat maimbestigahan yung pirmahan na yan na naganap na binigyan pa ng expose ni Congressman Tommy Tiangco. Diba? Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano sa tingin nyo ang possible na mangyari kung etong mga taga-House of Representative ay kunin ni Senator Marcoleta as kanyang mga witnesses. Ano kaya sa tingin nyo ang mangyayari? Kaya kaya nila sagutin ang mga magiging tanong ni Senator Marcoleta? Dapat as early as now, abay mag-aral na kayo. Kausapin niyo mga legis team nyo at magpaturo na kayo kung ano ang ibig sabihin ng mga terminology, lalo-lalo na kung ito ay highfalutin o technical para para sa mga lawyers. At hindi bagay hindi common sa isang non-lawyer, 'di ba? Anyway guys, I'll see you in the next video.